Muling umingay ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ilabas ng International Criminal Court ang kanilang desisyon. Tinatanggihan ang hinding para sa kanyang pansamantalang paglaya or interim release, isang desisyon na para sa ilan ay makatarungan. Ngunit para sa marami, ito ay isang hakbang na nagkukulang sa pagkilala sa kanyang karapatan bilang akusado at bilang dating pinuno ng bansa. Nitong mga nakaraang buwan, inihain ng kampo ni Ginoong Duterte ang kahilingang interim release habang patuloy ang proseso ng ICC sa isyong kaugnay ng anti-drug campaign sa kanyang administrasyon. Ayon sa kanyang mga abogado, handa si Duterte na sumunod sa anumang kondisyon ng korte, kabilang na ang pananatili sa isang bansang may kakayahang siguraduhin ang kanyang presensya sa mga susunod na pagdinig. Subalit tinanggihan ng ICC ang kahilingan sa pangambang maaaring siya ay tumakas o maimpluwensyahan ang proseso. Ngunit tanungin natin, maliit ba talaga ang posibilidad na siya ay susunod sa batas? Hindi ba't mulat sa pool malinaw ang kanyang tindig na siya ay handang harapin ang anumang akusasyon ngunit sa isang patas at makatarungang paraan? Marami rin ang nagsasabi kung tunay na igagalang ng ICC ang presumption of innocence, bakit ituturing agad na may intensyon si Duterte na tumakas o manabutahin ng proseso? Isa pa, hindi maikakailang si Duterte ay 80 years old. May iniindang mga karamdaman at higit sa lahat, isang dating pinuno na nanilbihan hindi lamang bilang Pangulo, kundi bilang alkalde at lingkod bayan sa loob ng halos kalahating siglo. Kung si dating Pangulo ay may intensyon talagang tumakas, hindi ba't sana'y matagal na niyang ginawa ito bago man siya inaresto? Ngunit hindi. Siya'y nanatili sa bansa at humarap sa bawat isyong ipinupukol sa kanya. Ang tanong ngayon, sa desisyong ito ng ICC, naisantabi ba ang kanyang karapatang pantao? Naipakita ba ang respeto sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas na may sariling sistema ng hustisya at pagtingin sa soberanya? At higit sa lahat, paano ito tinatanggap ng bilyon-bilyong Pilipinong hanggang ngayon ay nagpapahayag ng suporta at respeto sa kanya? Hindi po ito simpleng legal na usapin. Ito'y usapin ng karapatan, dignidad at respeto. Hindi lamang para kay Duterte kundi para sa bansa nating patuloy na pinapakialaman ng dayuhang institusyon. Hindi natin sinasabing walang dapat sagutin si dating Pangulong Duterte, ngunit sinasabi nating karapatan niya na harapin ang mga ito sa isang makatarungan, patas at makataong proseso. Ang pagtanggi sa kanyang pansamantalang paglaya ay sa mata ng marami tila isang pagtalikod sa prinsipyo ng katarungan na dapat ay ipinaglalaban ng ICC. Naway manatili tayong mapagmatsyag, makatao at makabansa habang hinaharap natin ang kasaysayang ito ng may respeto sa bawat panig.